Si Lu Sheng ay parang isang palaso na pinakawalan mula sa busog. Kasama ang kanyang sibat, nagmamadaling sumugod paabante. Naiinip na siya. Gusto lang niyang bumilis. Ngunit bigla, sa bunganga ng Tomb Rift, biglang umangat ang isang malaking bagay na hamarang mismo sa harap niya. Wala pang 50 metro ang layo sa mukha ni Lu Sheng. Isa itong halimaw na mukhang reptilya. Walang paa o binti, makapal at madilim ang baluti. Ibinuka nito ang malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Kasama ang mahabang dila, at malakas na tumusok mula sa ilalim ng lupa paitaas. Na nagpayanig sa lupa, ngunit hindi dahil doon ay bumagal si Lu Sheng kahit isang sandali. Patuloy pa rin siyang mabilis na sumugod. Hinigpitan niya ang hawak sa sibat. Dumilim ang mukha sa galit. At tumalon. Humiwa ng malakas pababa gamit ang isang makinang naguhit. Huwag kang hamarang sa daan ko. Ang malakas niyang hiwa ay gumawa ng isang napakalaki at makinang na linya mula sa bibig ng halimaw pababa. Napakatiyak. 2 piraso agad ang nahulog. Tumalsik ang itim na dugo at laman. Isang tira lang. Malinis na napatay ito ni Lu Sheng. Patuloy siyang yumuko at tumakbo paabante. Sa likuran niya ay maririnig ang mga bulalas ng pagkamangha. Isang tira lang. Natapos ang isang level 8 exotic beast. Sino ang taong yun? Wala siyang pakialam na lumingon para tingnan kung ano ang iniisip ng mga tao. Hindi na rin niya kailangang itago ang kanyang lakas sa sandaling ito. Ang tanging gusto ni Lu Sheng ay gamitin ang buong bilis para makapasok sa loob. Ang kapitan ng rescue team ay patuloy pa ring sumisigaw sa kanya. Level 10 outbreak sa isang SS level Tomb Rift. Kahit tumakbo ka, hindi ka na makakatakas. Tapos maglalakas loob ka pang pumasok. Baliw ka na talaga. Si Lin Wanwan, nakatabi ni Dong Shengyi, ay tulala pa rin gaya kanina. Wala siyang kahit anong pag-asa na mailigtas ang kanyang kapatid, si Dong Qingshui. Ngunit nang makita niyang si Lu Sheng ay dumiretso sa battlefield, na parang pagpasok sa pintuan ng kamatayan. Biglang lumino ang kanyang isip. Nakita ko na ang napakaraming taong handang magsakripisyo sa buhay na ito, ngunit wala pang kasing desidido niya. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Tinitingnan ng mga yapak ni Lu Sheng na walang tigil. Mabilis na naging isang guhit na lang ng liwanag sa unahan, kahit ang isang taong hinahangaan ng lahat tulad ni Sheng Yi ay walang ganoong katapang. Biglang naisip niya, ang lalaking gusto ni Dong Qingshui, siya pala yun. Dumiretso si Lu Sheng sa mga layer ng Tomb Rift. Napakabilis. Narating na niya ang ika-5 layer. Isang halimaw na mukhang ahas centipede. Walang mata ngunit napakabilis sumugod sa mga tao. Itinarak niya ang sibat sa kamay ng buong lakas. Pinutol agad ang ulo ng halimaw. Isa ring pinakamabilis at malinis na tira. Naghahanap si Lu Sheng ng daan pababa ng nagmamadali. Mabilis niyang tiningnan ang personal information ni Dong Qingshui. Ipinakita nito na ang kanyang buhay ay hindi pa humihinto sa sandaling ito. Ibig sabihin, natrap lang siya sa kaloob-looban ng Tomb Rift. Hindi pa patay. Pagkatapos alisin ang humaharang sa daan. Lumipad si Lu Sheng na parang hangin. Damay kitang buhok sa anit niya dahil sa sobrang bilis. Bawat hakbang, lalong tumitindi ang kanyang pagkainip. Kahit buhay pa siya, kung magtatagal pa ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kaya, kailangan kong magmadali. Dong Qingshui, hintayin mo ako. Tiyak na mahahanap kita. Habang si Lu Sheng ay nagmamadaling hanapin ang kanyang crush, si Dong Qingshui ay dumulas na pababa sa lalamunan ng halimaw na puno ng laway. Ang lalamunan nito ay bako-bako dahil sa maliliit na ngipin. Ngunit kasing talas ng labaha, kapag tinamaan. Kahit hindi magasgasan, mababawasan ka pa rin ng dugo. Nawala ng malay sandali si Dong Qingshui nang mahulog siya sa isapago ng halimaw. Ngayon, nakahiga siya sa ibabaw ng tumpok ng kung ano, parang mga galame, tentacles, na nagpapatong-patong. May isang bagay na mahigpit niyang hawak sa kamay na naglalabas ng kumikislap na liwanag. Nagbibigay ilaw sa madilim na espasyo sa loob ng halimaw. Ngunit walang kamalay-malay si Qingshui. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Nagulat siya nang malaman niyang buhay pa siya. Ito, iniligtas ako nito. Pagod niyang tiningnan ang berdeng bato sa kanyang kamay na naglalabas ng banayad na liwanag. Ang buong katawan niya ay puno ng malagkit na laway ng halimaw. Isang hindi komportableng pakiramdam. Pilit siyang bumangon. Inaalala ang nangyari. Naaalala ko, sa huli. Nilamon ako ng exotic beast.
Hindi masyadong malakas ang pagkahulog. Ngunit ang loob dito ay nakakasakal. Kasama pa ang hindi kaaya-ayang amoy, na nagtulak kay Ching Shui na tumayo at tumingin-tingin kung nasaan siya. Huwag mong sabihing, nasa loob ako ng tiyan nito, mahina niyang tanong sa sarili. Hindi niya alam. Sa likuran niya, ang mga nakakadiring galame ay lumalabas mula sa kawalan. Tinutumbok ang kanyang mga hakbang. Mabilis na pumulupot ito sa kanya ng ilang beses, na parang pugitan na humuhuli ng isda. Pumulupot ito sa kanyang binti. Pinigilan siya ng mahigpit. Pagkatapos, 5 o 6 pang magkakatulad na galame ang sumugod. Pumulupot sa kanyang mga braso at 4 na paa. Napakahigpit. Pumulupot ito mula sa kanyang binti pataas hanggang hita. Pati ang 2 niyang braso ay biglang hinawakan mula sa likuran. Isang galame ang pumulupot sa kanyang tiyan. Hinihigpitan ng dibdib na parang gustong pasabugin ito. Ang buong katawan ni Dong Qingshui ay iniangat. Habang lalo siyang nagpupumiglas, lalong humihigpit ang mga galame. Tumutulo ang mga ito ng malagkit na likido kung saan-saan, na lalong nagpapahirap sa kanyang pagkilos. Mas nakakadiri pa. Isang galame ang pumasok sa kanyang palda, isang galame ang dumampi sa kanyang mukha. Malabo nang nahulaan ni Dong Qingshui na ito ang mga galame sa loob ng tiyan ng exotic beast. Bago pa siya makaramdam ng tuwa na hindi siya direktang nahulog sa isang hukay ng asido. Iginapos na siya at ginawang biktima. Ang mukha ay nakaharap sa isang galame na biglang bumuka na parang bibig na puno ng pangil. Tumutulo rin ang malagkit na laway. Naintindihan na niya. Lumutang ito sa itaas. Naghihintay. Pagkatapos ay bumulusok pababa. Lumaki ang gitnang bahagi para sakmalin ang magandang mukha niya. Wala nang magawa si Dong Qingshui kundi ang mariing ipikit ang mga mata at sumigaw ng malakas. Akala niya katapusan na niya. Biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang jade pendant, kasama ang mga hibla ng gintong kulay. Ibang-iba kanina, na para bang alam nitong nasa mas mapanganib na kalagayan ang may-ari nito. Kumislap-kislap ito at naglabas ng matinding liwanag. Biglang itinaboy nito ang lahat ng galame palayo sa katawan ni Qingshui, na parang sikat ng araw na tumutupok sa maruruming bagay. Ang dulo ng mga galame na nakapulupot kay Qingshui ay sunod-sunod na naputol, fat. Binitawan siya agad. Napunit ang malaking bahagi ng kanyang damit. Ngunit matagumpay na nakalaya si Qingshui. Ang jade pendant ay marahang lumikha ng isang maliwanag na harang na pumalibot sa kanyang leeg. Dahan-daang bumaba. Ang mga galame ay nanghina na parang nalantang damo. Damyugo ng husto. At umurong palayo. Punit-punit ang damit ni Dong Qingshui. Ngunit ayos lang siya. Mas hinigpitan pa niya ang hawak sa jade pendant. Ang spiritual shield mula sa kwintas na ito ay kayang harangin ang mga masasamang atake, ngunit nabawasan na ng husto ang enerhiya nito. Sa tingin ko, kung makakatanggap pa ako ng isang atake, masisira na ito. Alam ni Dong Qingshui na unti-unting humihina ang liwanag. Tiningnan niya ang mga punit sa kanyang damit na palaki ng palaki. Hanggang sa halos lumitaw na ang kanyang maputing dibdib. Nagulat siya. Panganib. Ang likido ng halimaw na ito ay nakakaagnas. Sa ngayon, damit pa lang. Kung magtatagal pa, tiyak na hindi kakayanin ng balat ko. Kailangan kong makaisip agad ng paraan para makalabas. Gustong tumayo, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Ginamit ni Qingshui ang ilang segundo para magmasid sa harap at likod. ang hangin sa loob ng katawan ng exotic beast na ito ay talagang napakasakal. Kung hindi ako isang level 6 martial artist, baka namatay na ako sa suffocation. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Nang masanay na ang kanyang mga mata sa dilim dahil sa liwanag mula sa kanyang kamay. Nanginginig na tumayo si Qingshui. Naramdaman niyang nanghihina ang kanyang mga binti. Pilit niyang pinukas ang spiritual power. Subukan kong ihagis ito sa isang sulok malapit sa akin. Gumawa ng butas, tingnan natin. Ginamitan niya ito ng maraming lakas dahil alam niyang wala na siyang masyadong oras. Ngunit, nang mawala ang usok, isang parte lang na matingkad na pula at kumikinang ang nakita niya. Ang loob ng exotic beast na ito ay mas matibay kaysa sa inaakala ni Qingshui. Nagsimula siyang pagpawisan. Itinaas niya ang kamay at sumigaw. Nag-ipon pa ng spiritual power. Lintik, kailangan kong subukan ulit. Ngunit ang pader ay hindi pa rin natitinag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Qingshui sa masikip na lugar. Isa pa, at isa pa, paulit-ulit, halos 10 beses.
Di naman niya ito ng kamay, katulad pa rin ng dati. Walang kahit anong pagbabago. Perpekto. Walang pinsala. Hindi niya maiwasang madismaya. Bakit? Bakit ganito? Unti-unting nawala ang kanyang kalmadong itsura. Isa akong level 6 martial artist pero hindi ko man lang magasgasan ito. Anong pag-asa pa ang mayroon para makalabas dito? Napaluhod si Dong Qingshui. Tumulo ang mga luha. Mukhang, dito na talaga ako mamamatay. Kailanman ay hindi pa siya nawalan ng pag-asa ng ganito. Hindi naman sa hindi siya handa o natatakot, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihinayang. Para sa mga martial artists, ang kanilang buhay ay karaniwang 1.5 o doble ng ordinaryong tao. Kahit si Dong Qingshui ay malapit ng mag-50, bata pa rin siya sa hanay ng militar. May mga pangarap pa siya sa martial arts, mga pangarap para sa hinaharap, at higit sa lahat, marami pa siyang hindi nasasabi. Bigla, nahulog ang telepono mula sa kanyang bulsa, na parabang naiintindihan nito ang kanyang amo. Umilo ang screen, na nagpatitig sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya pa rin siyang kunin ito gamit ang dalawang kamay. Pabigat ng pabigat ang kanyang paghinga. Nangingilid ang luha habang nakikita sa screen ng telepono ang mukha ni Lu Sheng, ang numero niya. Ang pag-iibigan naming kasisimula pa lang, ganito na lang ba matatapos? Tumulo ang luha ni Dong Qingshui. Binubulong ang pangalan niya. Naramdaman niyang nanlalagkit ang kanyang isip. Nanuyo ang kanyang mga labi dahil sa hirap na paghinga dala ng kakulangan ng hangin. Bawat hininga ay ubos lakas. Hindi sapat ang hangin. Nahulog ang telepono. Nawalan na siya ng kontrol. Gusto sanang tawagan ni Qingshui si Lu Sheng. Ngunit hindi na mabasa ng kanyang mga mata ang huling text message nito. Sa loob ng halimaw, na parang nararamdaman na unti-unti nang nawawalan ng malay si Qingshui. Ang mga nakakadiring galame na makapal at malagkit ay nagsimulang lumabas. Gumalaw-galaw, at lumapit pa sa kanya. Alam nilang hindi na makakalaban ang biktima. Dahan-dahan silang gumapang mula sa kanyang binti pataas sa kanyang maputi, makinis, at matipunong hita. Unti-unti, ang buong katawan ni Dong Qingshui ay napuluputan na kung saan-saan. Iniangat na parang isang alay. Sayang, siguro sa susunod na buhay na lang. Ang kanyang ulo ay napuluputan na ng galame. Tinatakpan ang kanyang mga mata, ang leeg niya ay malapit ng sakalin, ang huling kaunting pagdalaw ay imposible na. Mahina na lang na bamulong si Qingshui. Isang panalangin, sana sa susunod na buhay, magkaroon tayo ng pagkakataong magkasama. Sa loob ng Tomb Rift, si Lu Sheng ay naglakad ng maingat sa bawat palapag. Nakakatagpo ng iba't ibang mga halimaw. Habang lalong lumalalim, nakikita niya ang mas maraming malalakas na uri kaysa sa simula. Ngunit pareho pa rin ang kanyang ugali, isang tagalang ng sibat. Nahahati sa dalawa ang katawan ng halimaw sa ilang piraso. Hindi man lang siya lumingon para tingnan. Ngayon, sa kanyang isip, iniisip niya ang tungkol sa kung paano niya itinanim ang isang bahagi ng kanyang spiritual seed sa pendant na ibinigay niya kay Dong Qingshui dati. Ito ay parang isang sistema ng pagpoposisyon. Ngunit sa kasalukuyan, hindi niya maramdaman ang lokasyon nito. Tiyak na hindi pa sapat ang lapit. Kung gayon, nagpa siya si Lu Sheng na bilisan pa. Sumugod ng mabilis paabante. Kung lalakarin ko ito bawat palapag. Hindi ko alam kung kailan ako makakarating. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng crush, si Guts lang for crush, ko. Babaliin ko ang Tomb Rift na ito. Ang sumalubong sa kanyang mga hakbang ay hindi mabilang na uri ng mga halimaw na nagsisiksikan palabas. Nag-uunahan sila sa daan para makaharap si Lu Sheng. Dahil bihira silang makakita ng isang taong lumilitaw sa ganito kalalim na lugar. Sa pagkakataong ito, nagmamadali siya. Hindi niya basta-basta iwinawasiwas ang sibat sa bawat makasalubong tulad kanina. Biglang huminto si Lu Sheng. Nagliyab ang mga spark sa kanyang mga paa. Pagkatapos, isang malaking apoy ang biglang naglagablab. Kasabay ng mga piraso ng malamig na yelo na tumilapon kung saan-saan. Ang apoy ay mula sa kanyang protective chi na kumukulo sa galit. Ang yelo naman ay mula sa paa ni Lu Sheng, na bumuo ng isang malaking patag na yelo. Mabilis na gamulong mula sa kanya patungo sa mga hayop na papalapit. Ang mga matataas na antas na hayop ay nahuli ang mga paa ng malamig na yelo. Agad na nalak ang kanilang paggalaw. Nagpupumiglas sila pero hindi nila mahugat ang kanilang mga paa. Ang halimaw na namunguna, na mukhang mutant na leon, ay labis na nagulat.
Hindi siya basta-basta. Nagliyab ang mga mata ni Lu Sheng. Ulong. Unrivaled, walang kapantay. Mamatay kayo, mga hayop. Habang pinipigilan ng malamig na yelo ang kanilang mga paa. Ang apoy sa katawan ni Lu Sheng ay lalong lumakas. Sinusunog ang isang malawak na lugar. Siya ang sentro ng apoy na iyon. Ang init ay humahampas sa mukha ng mga halimaw. Narinig ang kanilang mga sigaw nang mapagtanto nilang kaharap nila ang isang taong hindi basta-basta. Slaughter daw, landas ng pagpatay. Ngayon, kahit umatras pa sila, huli na. Namula ang kanyang mga mata. Lumakad siya paabante nang walang pakialam sa mga halimaw na ito. Kapag binuksan na niya ang slaughter state, si Lu Sheng ay pumapasok sa killing mode. Wala nang ibang iniisip kundi ang kanyang patutunguhan. Dumiretso lang siya sa gitna ng mga halimaw. Paminsan-minsan ay iwinawasiwas ang sibat para ipakita ang kanyang kasalukuyang martial will, ang pumatay ng walang awa. Ang pagpiraso sa mga halimaw na ito. Isang gintong halimaw na mukhang alien ang akmang aatake kay Lu Sheng mula sa gilid. Mabilis siyang sumugod. Ginamit ang sibat para gumuhit ng isang mahabang hiwa. Pinatay ito agad. Ang mukha ng halimaw ay nagpakita pa ng pagkalito, na parang hindi alam kung paano siya napatay. Ngunit sa mata ni Lu Sheng, ang bilis na ito ay masyadong mabagal. Hindi man lang siya tuminag ng kilay. Pero, masyado pa ring matagal ito. Kailangan kong makarating sa kanya agad. Sabi nga, gawa agad. Ibinaba ni Lu Sheng ang kanyang matitibay na binti. Ang lupa sa ilalim ay nagkaroon ng maliit na aipo-aipo. Nag-ipon siya ng lakas at agad na tumalon paitaas. Dala ang nag-aalab na slaughter daw sa kalawakan sa itaas ng mga hayop na iyon. Nakanganga silang nakatingin kay Lu Sheng. Ngunit siya, marahan lang na itinaas ang kanyang sibat at malakas na binigkas. Lakas ng Divine Might, Fa Siyang Shenjin Fax Iyang Xinyang. Pagkasabi nito, ang sibat na puno ng lakas ay malakas niyang inihagis. Lumipad ito ng mabilis sa gitna ng manipis na usok. Tinuhog ang lahat ng halimaw na naroroon sa isang mahabang linya. Lahat ng kasuklam-suklam na nilalang ay natuhog ang itaas na bahagi ng katawan. Namatay nang hindi man lang nakasigaw. Ang super sibat ni Lu Sheng ay nagpatuloy pa sa paglipad ng malayo. Inararo ang lahat ng lupa at bato sa Tomb Rift. Walang makakapigil dito. Ang lakas nito ay tumagos kahit sa pinakamatitigas na lupa at bato. Kapag nakakatagpo ng masyadong mahirap na bahagi, umiikot pa ang sibat ng 2 o 3 beses para ibaon ang dulo nito at magbukas ng daan pababa sa susunod na palapag para sa kanyang amo. Nang makita niya ang daan pababa sa susunod na palapag, biglang kinuyam ni Lu Sheng ang kamao ng mapagtanto, nasa ilalim siya noon. Hintayin mo ako. Mabilis siyang bumaba agad. Kasama ang kanyang sibat na bumabasag sa mga palapag ng Tomb Rift tulad kanina. Napakabilis. Nakita lang ang mga gintong guhit na dumadaan sa ika-15 palapag, pababa sa ika-20 palapag, hindi pa rin bumabagal. Mukhang epektibo ang paraang ito. Mabilis na bumaba si Lu Sheng. Hindi nagtagal. Nasa ika-40 palapag na siya. Nagliyab ang kanyang mga mata nang mapagtantong palapit na siya ng palapit sa target. Nararamdaman ko na, mas malapit na. Dahil nararamdaman niya ang buhay, pati na ang lokasyon ni Dong Qingxue na tumatawag sa kanya. Lalong nag-alab ang apoy sa buong katawan niya. Kinuyam ni Lu Sheng ang kamao. Agad na inipon ang lakas doon. Nasa likod na ng pader na ito. Nakaramdam siya ng tuwa at pag-aalala. Malakas niyang hinampas ang batong pader sa harap niya. Isang malakas na, bang, ang umalingaw-ngaw. Agad tumingin si Lu Sheng sa loob. Nakita niya ang isang kasuklam-suklam na halimaw na naglalabas ng malaki at malagkit na dila. Kasama ang mga hilera ng puting ngipin. Iyon pala ay ulo lang nito. Ang giant devouring worm, CTHCNHU Tranang. Nang makita nito na may taong lumitaw, agad nitong itinaas ang itaas na bahagi ng katawan patungo kay Lu Sheng. Umuungol ng mahaba, ang katawan nito ay kulay pula-lila. Nabuo mula sa maraming tisyo at ugat. Na ngayon ay gumugulong ng malakas sa loob ng Tomb Rift. Tiyak na matagal ng pugad nito ang lugar na ito. Isang tingin pa lang, alam mo ng isang nakakatakot na uri ng halimaw ito. Noong sina Dong Qingxue at Lin Wanwan, isa pang karakter, ay bumaba rito. Hindi pa nila nakita ang buong anyo nito. Ngunit walang pakialam si Lu Sheng kung gaano kitakat ang halimaw na ito. Nararamdaman lang niya na humihina na ang hininga ni Dong Qingxue. Nahulaan niya kaya ang dahilan. Lalong nainis si Lu Sheng. Lintik,
Ang halimaw naman, parang naramdaman na dumating ang taong ito para tapusin siya. Mabilis din itong ibinuka ang malaking bilog na bibig. Humigop ng isang malakas na agos ng berdeng enerhiya na mukhang miasma. Habang tumatagal, lalong kumakapal ang berdeng kulay. Pagkatapos ay bumulwak ito mula sa bibig. Naging isang higanteng berdeng haligi na sumugod patungo kay Lu Sheng. Parang isang buhawi na bumabagsak sa kanya. Ang ordinaryong tao na makakita ng ganitong eksena ay siguradong pagpapawisan ng husto at babulong ng huling habilin. Ngunit para kay Lu Sheng, nainis lang siya lalo. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Puno ng berdeng ugat, naglalabas ng maningning na gintong liwanag. Ikaw na hinayupak ang nanakit sa kanya. Sumugod siya, sinalubong ng isang suntok gamit ang kamay lang ang paparating na puwersa. Ganoon na lang, hinati niya ito sa dalawa agad. Hinayaan niyang manaig ang kanyang lakas. Hindi naiiba sa pagsuntok sa isang tumpok ng tuyong rice paper. Isang malinaw na tunog ng pagkasira ang narinig. Narinig ito ng halimaw, at hindi makapaniwala. Mabilis itong umatras. Tumingin sa taong iyon nang may matinding takot. Hindi pa ito nakakaharap ng ganitong kalaban dati. Tiningnan ni Lu Sheng ang mukha nito at lalong nainis. Ang kamay niya ay nanatili sa ganoong estado. Mabilis na sumugod sa halimaw. Sumisigaw dito. Nasa loob siya ng katawan mo. Di ba? Sumugod si Lu Sheng diretso sa bibig ng halimaw. Tinamaan mismo ang gitna ng liwanag na haligi na kalalabas lang nito. Muli, hinati ng kanyang nakakagimbal na presensya ang lahat sa dalawa. Habang lalong lumalaban ang giant devouring worm. Lalo siyang nagwawala. Hayop, ibalik mo siya sa akin. Nagpupumiglas ng husto ang halimaw laban kay Lu Sheng. Inipon niya ang lakas. Naging isang berdeng guhit, at hinati ang katawan ng giant devouring worm sa dalawa. Mula sa bibig pababa, ang guhit ng liwanag niya ay unti-unting hinahati ang katawan nito sa napakabilis na paraan. Si Dong Qingshui, walang malay sa loob. Matapos higpitan ng 12 ng mga galamay, ay walang kamalay-malay na may taong nagsisikap na iligtas siya sa labas. Tama ang iniisip ni Lu Sheng, kung nahuli siya ng kaunti. Mahihigop ito hanggang mamatay. Ang mga galamay na ito, mukha mang panghentay. Ngunit nakamamatay ang panganib na dala nila. Bigla, ang madilim na espasyo sa loob ng bituka ng giant devouring worm ay biglang nagliwanag ng isang gintong kulay. Mula roon ay lumabas ang mga kumikislap na apoy. Mukhang araw na tumatagos sa mga ulap. Ang biglaang liwanag sa gitna ng kadiliman ay nagpagising kay Dong Qingshui. Nanlaki ang mga mata niya. Malabo ang isip. Hindi alam kung ano iyon, ngunit bigla siyang napuno ng kawalan ng pag-asa. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga galamay ay mahigpit na nakapulupot. Malapit nang balutin siya sa malagkit na laway, ano pang pag-asa ang aasahan niya? Ang liwanag na ito, siguro si kamatayan na ang dumating para sunduin ako. Di ba? Kasabay ng mataas na sigaw ni Dong Qingshui. Lahat ng galamay ay naputol sa 12 ng malalaki at maliliit na piraso. Tumilapon palayo sa kanya agad. Mukha siyang gula-gulanit, ngunit hindi na kontrolado ang kanyang isip. Agad siyang bumalik sa sarili. Natuklasan niyang may malakas na pagyanig dito. Anong nangyayari? Naramdaman niyang nahuhulog siya pababa sa 100 na kakahati lang kanina. Hindi ba't nasa loob siya ng tiyan ng halimaw? Bakit siya nahuhulog ng malaya ngayon? Bago pa niya maintindihan, isang matigas at matatag na kamay ang sumalaw sa kanyang braso. Pinipigilan ang kanyang pagbagsak. Buong lakas na ginamit ni Lu Sheng ang kanyang dalawang braso para saluhin si Dong Qingshui. Na magaan na parang walang bigat. Tiningnan niya ito. Isang maliwanag at gwapong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dong Qingshui, nandito na ako para sunduin ka. Mukhang hindi man lang siya napagod. Marahan pa siyang ngumiti sa kanya. Ito na siguro ang pinakamagandang eksena na maiisip niya. Namula ang mga pisngi ni Qingshui. Mahina niyang tinawag para masigurong totoo ito. Lu Sheng. Bago siya mawalan ng malay, tinawag niya ang pangalan nito. Nangako na sila sa susunod na buhay, pero bakit siya nandito ngayon? Inililigtas siya, at may ngiti pa ng ginhawa sa mukha nang makita siya. Hindi siya nagmadaling magpaliwanag sa kanya. Ngunit ang eksenang ito, sa mata ng isang taong umiibig, ay puno ng mga rosas na talulot na parang sampal sa mukha ng mga kabataang 2 tagsibol pa lang ang edad, 2 springs on their shoulders young and inexperienced, na hindi pa alam kung ano ang crush, sigot.
Uwi na tayo. Simpleng sabi ni Lu Sheng habang nakatingin kay Ching Shui. Mula nang sumugod si Lu Sheng sa Tomb Rift, iniwan ang lahat sa itaas. Ang mga sundalo ay kailangan pa ring magbantay habang ang miasma ay lalong kumakapal at ang mga halimaw ay dumarami ng dumarami. May sumigaw ng may takot. Bakit parami ng parami ang mga kakaibang halimaw na lumalabas ng ganito? Ang mga halimaw sa isang SSS level Tomb Rift ay karaniwang level 8 pataas. Ang rescue team na tulad nila ay hindi kayang kontrolin lahat. Nang makitang nailigtas na ang mga mahahalagang tao, napilitan ng captain na sumigaw sa comms device. Hindi maganda ang sitwasyon. Lahat, umatras na pabalik sa kampo ng militar. Sabi nga, gawa agad. Lahat sila ay tumalikod at dumiretso pabalik sa kampo. Pagdating nila doon, gabi na. Kahit wala ng halimaw na nagbabanta sa buhay dito. Lahat ay gustong malaman kung sino ang sumugod sa tiyak na kamatayan kanina. Tiningnan nila ang kapansin-pansing mukha sa screen. Binasa nila ito ng may pagkamangha, Lu Sheng. Ang 19 anyos na Grand General, sa isang atake lang. Napatay niya si Liu Mo, isang malakas na kalaban. May combat power na hindi bababa sa 15 stars pataas. Karapat dapat tawaging numero 1 halimaw sa hanay ng mga henyo. May idinagdag pa ang isa ng may excitement. At miyembro pa rin siya ng ating Eastern Military Region. Sa pagkakataong ito, namulat ang mga mata ng captain. Hindi niya alam kung anong dahilan. Pero sumugod si Lu Sheng mag-isa sa loob ng Tomb Rift. Ngunit nang makita niya ang impormasyon nito, nanlaki ang mga mata niya. Diyos ko po, wala pa akong nakitang mas bihira pa kaysa rito sa buong buhay ko. Naintindihan na niya kung bakit naglakas loob ang binatang iyon na sumugod mag-isa sa Tomb Rift. Ngunit bilang captain ng rescue team, Lu Sheng, kanina lang nasa harap natin siya, inatake ang sarili tapos nagpakamatay sa loob ng SSS level cave. Nakita niyang kumikislap pa rin ang pulang tuldok ng buhay nito. Hindi niya mapigil ang mag-alala. Kapag bumukas ang Tomb Rift, hindi niya ito mapipigilan. Lumingon siya sa likod at tinanong ang isang tauhan kung may paraan para malaman ang kasalukuyang lokasyon ni Lu Sheng. Sumagot ang tao, wala po. Kusa niyang sinira ang lahat ng communication device noong nasa loob siya ng kuweba. At kahit malaman pa natin ang lokasyon niya, yung mga halimaw na nanggugulo sa itaas. Huminga ng malalim ang tao. Hindi tinapos ang pangungusap. Sinabi na lang, hindi ko po irerekomenda na magpadala ang militar ng tao para iligtas siya. Nahulaan na ng captain ang conclusion. Nang marinig ito, napahawak siya sa ulo. Nakaramdam ng pagod, lintik, sayang talaga. Ang misyon niya ay iligtas ang mga taong may impluwensya. Kahit hindi kilalang tao si Lu Sheng. Ang may libing ng isang talento ng military region sa loob ng Tomb Rift, nakakapanghinayang talaga. Yung walang kwentang disipulo ng Martial Saint sa labas, kasama pa yung nag-iisang anak na babae ng Martial Saint, nagsama pa sila doon. Ano kayang ginagawa? Dahil dito, nawalan tayo sa Eastern Military Region ng isang nangungunang henyo na may sapat na kwalifikasyon para umabot sa level 9. Talaga, ngumisi siya. Hinampas ang kamao sa mesa. At sumigaw. Nakakainis talaga. Kung hindi dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan. Gustong-gusto ko silang turuan ng leksyon. Mahinang bamulong ang tauhan. Pinapayuhan siyang kumalma. Hinay-hinay lang po, sir. Huwag po kayong masyadong malakas magsalita, kahit anong mangyari. Hindi nyo naman po siya matatalo. Alam ito ng captain. Kaya siya nagngingit-ngit, mahinang sumisitsit. Alam niyang hanggang sigaw lang siya. Hindi niya kayang gawin. Kalimutan na yan. Tiningnan ng captain ang kanyang mga tauhan. Humihingi ng opinyon. Sa tingin nyo, pwede ba nating gamitin ang nuclear bomb para pasabugin yung mga exotic beast tapos pumasok para iligtas siya? Ito pa rin ang tauhan na may balbas kanina ang tumutol. Hindi po pwede, sir. Hindi po papayag ang mga nakatataas. Kapag gumamit po tayo ng nuclear warhead, masyadong malawak ang sakop ng pagsabog. Mas malawak pa sa kaya nating kontrolin. Ang resulta po ay maaaring mas malala pa sa inaakala natin. Sa kasalukuyan, sa buong mundo, may 9 na SSS level bases na opisyal na idineklara, at mahigit kalahati po doon ay dahil sa pagsabog ng nuclear warhead. Nang marinig iyon, malakas na hinampas ng captain ang 2 kamay sa mesa. Hindi na lang isa. Kung hindi pwede ang paraang ito, pati yung isa hindi rin pwede, bahala na nga. Hindi natin pwedeng panoorin lang na mawala ang pag-asa ng military region ng ganito.
Tayo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Kailangan nating subukan kahit gaano pa kapanganib. Akmang gagawin na niya ang lahat nang may biglang dumating na nagmamadaling anunsyo mula sa labas. Sir, nagbago na po ang sitwasyon sa labanan. Isang tauhan ang nagbukas ng pinto ng tent at tumakbo papasok. Malakas na tumawag, Captain, nagbago na po ang sitwasyon sa defense line. Nanlisik ang mata niya habang tumingin agad palabas. Anong nangyari? Ngayon, kailangan laging handa ang isip para sa pinakamasamang mangyayari. Ang magandang bagay dito, mula pa noong simula, wala naman. Hindi niya inaasahan, ang sundalong nagbabalita ay may masayang mukha. Mukhang mapagkakatiwalaan. Lahat po ng defense lines ay nakapansin na ang mga halimaw sa battlefield ay may tendensyang umatras. Nagiiwan ng mga espasyo sa lupa. Ano? Ang surreal, unbelievable, naman. Mabilis siyang lumingon at nagutos. Ipakita niyo sa akin ang mga satellite images ng battlefield. Lahat ay nagmamadali. Ang ganitong balita, kung hindi nila makikita mismo. Paano sila maniniwala? Sa screen ng camera. Nakatutok ito sa isang medyo malaking bunganga ng kuweba na papunta sa Tomb Rift. Doon, ang mga exotic beast ay biglang tumalikod at gumapang pabalik sa loob. Iba't ibang uri ng exotic beasts. Malalaki at maliliit. Iba't ibang antas. Mabilis na umatras. Nakita nilang kakaunti na lang ang nasa labas. Tugma sa intelligence report. Teka, hindi ito mukhang pag-atraze. Hindi sila mukhang uma-atraze. Kontra-atake yan. Bumabalik sila para iligtas ang isa't isa. Iyon ang tirahan ng mga alien exotic beasts, at ang pugad nila, nasusunog. Yumuko pa abante ang captain para tingnan ang sitwasyon. Ngayon, mas surreal pa kaysa kanina. Tingnan nyo, mula sa front lines, bumabalik sila sa mga palapag ng kuweba. Mabilis silang sumusugod na parang may kung anong kailangang ipaglaban sa unahan. Yung mga nasa unahan, namamatay lahat. Yung mga nasa likod, sumusugod pa rin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Sa imaheng ipinapadala, isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap mula sa bunganga ng isang kuweba. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ng isang halimaw sa gulat. Para siyang top influencer sa TikTok na nakakita ng 12.000 pahinang statement of account, resibo, katibayan. Bago pa ito makatalikod, nadaanan na siya ng bagay na iyon at pinutol ang kanyang ulo. Walang kahit kaunting kakayahang lumaban. Bakit parang lamat sa gitna ng kuweba? Hula ng hula ang captain. Siguradong napakatinding bagay yun. Hanggang sa, lumipad palabas ng kuweba ang bagay na iyon. Malinaw na nakita ang anyo nito sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Malinaw na isa itong nag-aapoy na phoenix. Lumipad ito mula sa ibaba. Nag-iwan ng isang higanteng haligi ng apoy na sinusunog ang anumang exotic beast na lumalapit. Ibinuka ng hayop ang malalapad nitong pakpak. Bamuka ang bibig, at hamyunin ng mahaba na parang muling isinilang. Isang maganda at makapangyarihang tanawin, ngunit lumitaw ito sa bunganga ng madilim na Tomb Rift. Na nagpatulala sa lahat. Ano yon? Mula sa liwanag na iyon, marahang tumapak sa lupa ang isang pares ng combat boots ng lalaki. Si Lu Sheng. Buhat-buhat niya si Dong Qingshui, na mukhang himatay sa loob ng maluwag niyang damit. Ang apoy mula sa phoenix ay nakadikit sa kanyang katawan ngunit hindi siya napipinsala. Hindi malinaw ang pinagmulan, ngunit malinaw na nahulaan na ipinatawag ito ni Lu Sheng. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi pinapansin ang mga exotic beast dito. Ang pulang-pulang phoenix sa likuran niya ay ibinuka ng husto ang mga pakpak. Ang liwanag mula rito ay tumama sa mga pangit na exotic beast sa ibaba, na naging dahilan para manatili lang sila sa kinatatayuan. Nagsisigawan bilang pagtutol. Ang magagandang balahibo sa buntot nito ay marahang umihip sa hangin. Nagsisilbing panangga para kay Lu Sheng sa ibaba. Hindi hinahayaan ang sinumang exotic beast na manggahas lumapit. Tumingin siya pababa sa babaeng buhat niya. Kumunat ang noo sa pagkainis. Bamulong siya. Hindi maganda. Masyadong maingay ang mga halimaw na ito. Baka makaakit pa ng mas marami. Marahang pinawala ni Lu Sheng ang Fire Phoenix. Naglaho ito at naging isang maayos na kumpol ng apoy. Pagkatapos ay nagtipon sa anyo ng isang mas maliit na ibon. Kasunod noon, marahang lumipad si Lu Sheng mula sa bato. Nang tumapak siya muli, nasa ibabaw na siya ng maningning na balahibo ng pulang phoenix. Ibinuka nito ang malalapad na pakpak. Naging sasakyan para kay Lu Sheng.
para ilabas ang crush niya mula sa tomb rift na ito. Kung gising lang si Dong Qingshui ngayon, tiyak na mapapahanga siya sa ganitong klaseng heroic na pagliligtas. Ano pa ang kailangan ng mamahaling kotse kung ang Lu Sheng niya ay may sariling naglalakihang phoenix na taga-sundo? Ito ang unang beses na nakakita ng ganito ang captain ng rescue team. Napanganga siya. Anong, lumilipad? Lumilipad sa ere. Lintik, nanunood ba ako ng mythological story na ginawang live action o ano? Hindi ba't sa mga alamat lang ito nangyayari? Idinagdag agad ng tauhan sa likod. Tanging iilang talentadong mandirigma lang na bihasa sa mga elemento ang makakagawa niyan. Halimbawa, ang mga wind system martial saints sa mga alamat. Talagang laban sa langit. Ito ba talaga ay isang 19 anyos na general? Sa daanan ng paglipad ni Lu Sheng, biglang lumitaw ang isang kawan ng mga exotic beast na mukhang paniki. Na may napakalaking sukat, sumusugod sa kanya. Umalingaw-ngaw ang mga kiki na tunog. Namumula ang kanilang mga mata. Nakaunat ang mga kuko. Akmang dadagitin siya. Sinaman sila ng tingin ni Lu Sheng bilang babala. Manahimik kayo. Hindi man lang gumalaw ang kamay niya. Ang mga elemento sa kanyang katawan ay nakiisa na sa kidlat sa kalangitan. Bigla, 12 ng matitinding kidlat ang tumama sa mga paniki, na nagpanganga sa kanila, nagsisigawan, at pagkatapos ay namatay. Ang buong mabangis na kawan ng paniki ay naletsen sa loob ng isang atake lang. At ang Fire Phoenix ni Lu Sheng ay hindi bumagal kahit isang kumpas. Itinaas niya ang isang daliri sa bibig. Nag-sign ng SSHH. Kung hindi kayo mananahimik, papatayin ko kayong lahat. Siyempre, hindi niya ito sinasabi sa mga paniki dahil patay na silang lahat. Sinasabi ito ni Lu Sheng sa mga walang modong halimaw sa ibaba. Na ngayon ay nakabaon ang mukha sa lupa. Nakatingala sa kanya. Tumatahol ng malakas na nakakarindi. Mukha silang mga lobo. Ang kanilang tahol ay napakatagal at nakakapit. Ayaw makinig. Walang pasensya si Lu Sheng. Isang kumpol ng apoy ang sumabog mula sa phoenix na sinasakyan niya. Parang mga uling na direktang tumama sa lugar ng mga halimaw. Na naging dahilan para tumiklap ang kanilang mga buntot at magsitakbuhan sa takot. Ngayon, kung sino ang matamaan, patay, para matuto sila. Ang buong eksenang iyon ay pumasok sa mata ng captain. Ang taong ito, hindi lang marunong magkontrol ng wind element para lumipad. May kakayahan din siya sa kidlat. Yung apoy, yelo, hangin, kidlat, pagyanig, lahat ng iyon, ang walang kapantay na lakas na kayang gawin ni Lu Sheng. Gaano ba talaga siya kalakas? Kitang-kita ng lahat na ginagawa niya ang lahat para mapanatiling ligtas ang babae sa kanyang mga kamay. Ang taong iyon, hindi ba't kapatid ni Dong Qingshui, Dong Shengyi? Dapat ay Dong Qingshui, ng Eastern Asher, Dong Qing. Mukhang ito nga ang tinatawag na Furious Crown for a Beauty, pagwawala ng korona para sa isang kagandahan. Noong unang panahon, ang hari, para mabawi ang kanyang minamahal, ay nagutos ng madugong labanan na umabot ng 2 milya. At ang binatang ito, sumugod pa sa mapanganib na lugar para iligtas ang tao. Pinatay lahat ng exotic beast doon. Mahigpit na hinawakan ng comms device na may tumutunog na ulat ng sitwasyon. Masayang tumawa ang captain. Buong squad, maghanda para sa kontra-atake kapag may hudyat. Sa lahat ng dako, umalingaw-ngaw ang, opo, bilang tugon. Sa ilalim ng papasikat na araw, napuno ng masasayang tawanan ang paligid. Lahat ay masaya sa napaka-optimistikong sitwasyon. Tanging si Dong Shengyi lang ang nakatayong nakasandal sa isang tent sa dulo ng hilera. Nakapamulsa, nakayuko, hindi alam kung ano ang iniisip. Mukhang hindi pa niya naririnig na nailigtas na ang kapatid niya. O narinig na niya, ngunit narinig din niya ang iba na humahanga sa paraan ng pagkaligtas sa kapatid niya. Kaya nasaktan siya. Nang napakalapit na ng pamilyar na mga yapak, biglang nagulat si Dong Shengyi at napagtanto kung sino iyon. Mabilis siyang tumayo, akmang magsasalita dahil kakaiba ang taong papalapit. Sa labas, si Lu Sheng ay nag-aapoy. Ang kanyang katawan ay malabo, halos transparent. Muntik nang mapasigaw si Shengyi. Nang makita ang kapatid sa mga bisig ni Lu Sheng, tinakpan agad ang bibig ni Shengyi ng kung anong malambot at nababanat. Ang tawag niya ay nabara sa kanyang lalamunan. Tanging mga mata lang niyang puno ng gulat ang nakikita. Nakatayo si Lu Sheng hindi kalayuan sa kanya. Mahinang nagbilin. Huwag mo siyang gisingin. Nahirapan siyang makatulog.
Nang makitang sunod-sunod na tumango ang lalaki, inalis ni Lu Sheng ang nakatakip sa bibig ni Sheng Yi. Nawala ito na parang hangin. Hinayaan siyang taimtim na magsalita. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa kapatid ko. Walang pakundangang dumaan si Lu Sheng sa harap ng bayaw niya. Huwag mong isipin na hindi kita sasaktan dahil lang nagpasalamat ka. Puputulin ko ang iyong martial arts career. Maghanda ka. Habang mahigpit pa ring yakap si Dong Qingshui. Hindi huminto sa paglakad si Lu Sheng. Nag-iwan lang ng babala kay Sheng Yi. Sa entablado ng paligsahan ng Eastern Military Region, malakas akong aatake. Walang gumawa ng kahit ano. Biglang nagmulat ng mga mata si Dong Qingshui. Mukhang nagulat na parang nakakita ng multo. Nakasuot na siya ng damit pang pasyente. Nalinis na ang mga dumi sa katawan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal natulog. Ngunit pagmulat pa lang niya, nakita niya agad ang gwapong male god, lalaking idolo, na abot kamay lang. Gising ka na, marahang nagtanong si Lu Sheng nang may ngiti. Ito na siguro ang pinakamagandang tanawin na may isip. Nahulaan ni Dong Qingshui na panaginip lang ito, hinayaan niya ang sarili na mag-enjoy sa kaaya-ayang panaginip na iyon. Ngumiti siya bilang sagot, parang, nanaginip ako. Isang napakahabang panaginip. Na panaginipan kong iniligtas mo ako, at sinabi mong iuwi mo ako. Kumuha si Lu Sheng ng isang upuan at umupo kung saan makikita siya agad ni Dong Qingshui paggising. Pero akala pala nito ay panaginip lang siya. Nahihiyang itinaas ng binata ang kamay at kinamot ang mukha. Ngumiti ng may pagkailang. KHMM. Paano kung, sabihin kong, hindi iyon panaginip, kundi totoo? Kasunod ng sinabi ni Lu Sheng. Biglang naging napakalinaw ng pakiramdam na may naglabas sa kanya mula sa mapanganib na lugar na iyon. Noon, walang malay si Qingshui, ngunit natatandaan pa rin niya ang matitigas na kamay na naglabas sa kanya mula sa Tomb Rift. Ilang beses niyang sinubukang imulat ang mga mata. Malabong nakikita ang mukha ni Lu Sheng na napakalapit sa kanya. Ngunit ang imahe ay malabo. Hindi malinaw kung totoo o panaginip. Naaalala lang niyang kumapit siya ng mahigpit sa tao na parang salbabida. Bigla, nang marinig niyang sinabi nitong totoo ang lahat, naalala niya, totoo nga. Itinagilid ni Qingshui ang ulo paloob. Mahinang sinabi ng may malamig na tono. Totoo pala. Salamat. Ang kanyang ugali ay parang mas gusto pa niyang flashback na lang iyon bago mamatay. Kumunat ang noo ni Lu Sheng. Hindi alam ang sasabihin. Mas madali pang patayin niya ang 100 halimaw kaysa sa sitwasyong ito. Dati, malinaw na yakap-yakap mo ako ng mahigpit, pero ngayon, nakalabas na tayo sa Tomb Rift. Nakaligtas na sa panganib ng buhay at kamatayan, bigla tayong naging malayo sa isa't isa sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang hangin mula sa labas ay nagpatangay sa manipis na kurtinang seda. Naging tahimik ang silid sandali, na parang pareho silang nalubog sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos, bigla, sabay na tinawag ni Lu Sheng at Dong Qingshui ang pangalan ng isa't isa. Nagulat silang pareho dahil doon. Nagkatitigan. Lumingon siya, Qingshui, sa kanya, Lu Sheng. Biglang natawa. May mapaglarong ngiti sa mukha. Ikaw na ang mauna. Hindi naman nahihiya si Lu Sheng. Pero kinakabahan siya. Pinilit niyang magmukhang kalmado. Tumango-tango siya at nagtanong. Gusto mo bang, humanap tayo ng oras para kumain ng sabay? Malabong tumango si Dong Qingshui. Ilang segundo pa bago niya naintindihan ang sinabi. Mahina siyang sumagot, sige. Mabilis siyang sinulyapan ni Lu Sheng. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Nagtanong pa siya ng isa pa. Pagkatapos kumain, manood tayo ng sine. Sa pagkakataong ito, hindi na tumingin si Dong Qingshui. Yumuko siya. Namumula ang mga pisngi. At marahang tumango, halos hindi makita. Inulit niya, sige. Ang hinliliit ni Lu Sheng ay lumapit na. Nakapatong sa kumot, napakalapit sa hinliliit ni Dong Qingshui. Isang marahang abot lang at magkakadikit na sila, pero hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Bamuka-buka ang kanyang bibig. Nagtanong, pagkatapos manood ng sine, maglakad-lakad tayo sandali. Sumagot ulit siya, sige. Nagtanong ulit siya. Pagkatapos maglakad-lakad, humanap tayo ng bar at umupo sandali. Puro simpleng tanong lang. Tumingin na ngayon si Lu Sheng kay Dong Qingshui. Sige, maikli niyang sagot. Ngunit namumula ang mukha, umiiwas ng tingin.
Sa tanong na ito, inaaya na niya akong makipag-date. Di ba? Paanong makakatingin pa ako ng diretso? Nang makitang hindi naman siya galit o seryoso sa kanya, naglakas loob si Lu Sheng na hawakan ang kamay ni Dong Qingshui. Itinaas ito, at taimtim na nagtanong, sabay tayong umuwi, okay lang ba? Malabo siyang sumagot, tulad ng tatlong naunang tanong. Date, kahit saan naman pwede, di ba? Hanggang sa napagtanto niyang nadulas siya, namula na siya ng husto. Mabilis na lumingon si Dong Qingshui. Malakas na nagsabi ng, ha? Ang kanyang mga matang kumikinang ay parang gustong marinig ulit. Ngunit natatakot din, baka imahinasyon ko lang iyon kanina. Hindi inulit ni Lu Sheng ang tanong. Ngunit ngumiti siya ng maliwanag. Kinukumpirma, haha, kung gayon, napagdesisyonan na, sa loob ng ilang araw. Sasanduan kita para kumain. Magpahinga ka muna. Ang iyong blood chi ay labis na hamina. Ang puso ni Dong Qingshui ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Bawat kilos ni Lu Sheng ay nagpapatigil sa kanyang pagsasalita. Hindi siya makapagsalita. Itinaas niya ang kamay para ayusin ang kumot sa labas. Iyon pa lang ay nagpamula na sa mukha niya na parang kamatis. Nahihiyang pinanood niya siya. Hindi tumutol. Kailangan mong magpahinga ng husto. Nakuha na ang sagot mula sa magandang babae. Pumunta na si Lu Sheng sa pinto. Handang umalis. Hindi niya nakalimutang magbilin. Mauuna na ako. Magkita tayo mamaya. Ha, magpagaling ka. Buong tapang siyang lumabas at isinara ang pinto. Iniwan si Qingshui sa katahimikan. Natulala siya sandali. Bakit ang bilis niyang umalis? Ngayong handa na siyang magsalita pa. Umalis na siya. Puno ng pag-asa. Tumingin si Qingshui sa pinto. Nakita niyang marahan itong bumukas mula sa labas. Hindi niya napigil ang bumangon agad. Isang sabik ng ngiti ang handa na sa kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan, mula sa siwang ng dahan-daang bumubukas na pinto, ang mukha ni Lin Wanwan ang lumitaw. Nakangiti rin ng maliwanag. Ako ito. May dala siyang isang bungkos ng mamahaling bulaklak na may kaparehong kulay na pambalot. Masayang tumalon siya papasok. Ate Qingshui, sa wakas, nagising ka na rin. Natulala siyang tumingin sa bata. Nagtanong ulit para makasiguro. Wanwan, matagal ba akong natulog? Itinaas nito ang hintuturo. Parang nagkukwento. Isang buong araw at gabi. Yung boyfriend mo, laging nasa tabi mo. Kanina lang ay normal ang usapan. Nang mabanggit ang taong iyon, namula ng husto ang mga pisngi ni Dong Qingshui. Nahihiya siyang tumalikod. Kumunat ang noo. At nagmaktol. Anong boyfriend? Ngunit hindi niya maitago ang itsura niyang parang alam na alam ni Wanwan. Tinaasan siya nito ng kilay. Nanunukso. Hinawakan nito ang kamay niya. Malapit na malapit. Lumaki siya kasama ang magkapatid na Dong. Mukhang mang pasaway. Pero mahusay siyang bamasa ng tao. At dahil hindi niya nakita na itinanggi nito. At tumalikod pa na parang umiiwas, nagulat na nagsalita si Wanwan. Ay, hindi ba? Tingnan mo nga ang itsura ni Ate Qingshui. Hindi mukhang hindi eh. Sinong may mata ang hindi makakakita na sinusubukan ng mukhang iyan na itago ang hiya na may halong pag-iwas. Hindi na natiis ni Wanwan na tuksuhin pa siya. Dati, hindi pa niya narinig na may boyfriend si Qingshui. Siguro, ang barkong ito ay hindi pa umaalis sa daungan. Tinulak niya ito ng bahagya. Nagkunwaring nagulat, at nagtanong. Siguro hindi mo alam. Nang makitang lumingon ito sa kanya, ikinwento agad ni Wanwan. Mag-isa siyang sumugod sa pugad ng mga halimaw na nagwawala, para lang iligtas ka pabalik. Yung itsura niyang galit na galit. Naglalabas ng awtoridad. Tinataboy ang mga exotic beast, kasama pa yung bisig niyang mahigpit na yumayakap kay Dong Qingshui. Sinong makakakita noon ang hindi mangangarap? Hindi itinago ni Wanwan ang inggit. Sumandal siya sa baba. Interesado. Pakiramdam ko, kung maghahanap ako ng boyfriend, kailangan kong makahanap ng tulad niya. Sa sinabing ito, hindi tumutol si Dong Qingshui. Tiningnan niya si Wanwan. Naalala ang nangyari noon, kahit ang sarili niyang kapatid ay hindi siya mailigtas, pero si Lu Sheng, mag-isang sumugod sa loob para iligtas siya noong nasa bingit siya ng kamatayan. Ang isipin pa lang iyon ay nagpapatamis na sa kanyang puso. May determinasyon siyang ngumiti. kung maghahanap ng boyfriend, kailangan talagang humanap ng tulad ni Lu Sheng. Isang araw pagkatapos, ang pahayagan ng military region. Mabilis pa sa 4:00.
ay naglabas ng balita mula sa battlefield ng Tomb Rift na gumawa ng ingay buong araw kahapon. Larawan ng commander ng rescue team na tumutusok ng sibat sa isang exotic beast. Pagkatapos ay nagdiriwang kasama ang kanyang mga miyembro. Ang nasa front page, ang trumpeta ng pangungunang general ay humihip ng awit ng kontra-atake ng sangkatauhan laban sa lahi ng exotic beast. Kasunod noon, may mas kapansin-pansing headline pa, nagwala dahil sa kagandahan. May nakakuha ng larawan ni Lu Sheng na buhat si Dong Qingshui. Galit na lumalabas. Puno ng awtoridad. Sa itaas, may nakasulat na magiting na pamagat, Lu Sheng. Matapang na sumugod sa nagwawalang level 10 Tomb Rift. Naging unang nakakamit ng titulong Eastern Region Fierce Young General Star. Ibinaba ni Lu Sheng ang screen na nagbabasa ng balita. Naisip niya, kahit napakaangas ng paglusob niya mag-isa sa kuweba. Ang layunin naman ay para lang iligtas ang asawa niya, hindi naman iyon masyadong kagalang-galang na bagay. Tutal, sa battlefield, ang pinaka-iniiwasan ay ang individual na pagiging bayani. Ang paghahati ng rehiyong ito ay madali ring maintindihan. Akala niya ay inagaw na ni Yu Jinghai, isa pang karakter, ang kanyang mga nagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ginantimpalaan pa siya ng 10 milyong contribution points. Ang mga nawawalang mahahalagang metal malapit sa 7th front line ay naibalik din lahat. Walang kulang kahit isang piraso. Sa huli, mayroon pa siyang isang Diamond Military Merit Medal na may disenyong dragon. Na personal na iginawad ng Marshal ng Warzone. Talagang sapat na para mapanatili ang kanyang dangal. Noong oras na iyon, para makatulog ng mahimbing si Dong Qingshui. Marami akong nailantad na kakayahan, siguradong marami ang nakapansin. Yung napakaraming exotic beast na iyon, talagang halos naubos ang aking blood chi. Yung huling paglipad palabas doon, sa totoo lang. Nagsisimula na akong mapagod noon. Napaisip si Lu Sheng. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na mauubusan din siya ng lakas ng ganito. Sabi nila, tanging mga martial artists na nasa martial saint level lang ang makakaligtas pabalik mula sa isang nagwawalang kuweba. Kung gayon, hindi ba't ngayon ay may kukumpara na ako sa isang level 9 martial saint? Sa kasalukuyan, siguro hindi pa. Ang martial saint ay ginagamit ang buong lakas niya, iyon ang enerhiya ng langit at lupa. Iyon ay paggamit ng isa para iangat ang 10. Kaya ang epekto ay dapat daan-daan o libo-libo o milyon-milyong beses pa. Ang lakas ng tao ay limitado. Ngunit ang langit at lupa ay walang hanggan. Ang mag-isang labanan ang napakalaking lakas ng langit at lupa, baka imposible. Masyadong mahirap. Alam ni Lu Sheng na hindi pa niya nararating ang antas na iyon. Ngunit alam din niyang marami pa siyang potensyal na palagwin. Sa pag-iisip ng mabuti, hindi pa nga ako nagbi-breakthrough sa Grandmaster Realm. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang landas na tinatahak ko ay matagal ng iba sa mga ordinaryong martial artists. Ngunit ang Heaven and Earth Twin Bridges, ang landas para magamit ang lakas ng langit at lupa, kailangan ko pa ring subukang buksan. Inabot niya ang mga bato na naglalabas ng banayad na liwanag sa mesa. Kumuha si Lu Sheng ng isang piraso at ngumiti. Sakto, kakatanggap ko lang ng maraming contribution points. Kasama pa ang mga mahahalagang metal na nadala ko pabalik, siguro magagamit ko ang mga yamang ito para mapataas agad ang lakas ko ng isang beses. Mula sa likuran, may marahang mga yapak na papalapit. Magalang na tumawag si Liday. Lord, ang mga ipinahanda niyo po ay naayos na. Pinuri niya ito. Mabuti. Tumayo siya. Tiningnan ito ng may seryosong mukha. May gusto akong itanong sa iyo. Kahit siya ang amo, hinintay pa rin ni Lu Sheng na magsalita si Liday. Sabihin niyo lang po, sabi niya. Sa tingin mo, anong isusuot ko, para makipagkita sa kanya, ang maayos? Nang marinig iyon, alam agad ni Liday kung sino ang tinutukoy ng amo niya na kikitain. Ngumiti siya ng maliwanag at agad sumagot. Yung 5 set po sa kanan sa loob ng dressing room. Lahat po ay pwede, base po sa pagkakakilala ko kay Miss Dong. Sigurado pong mas magugustuhan niyang isuot niyo ang mga iyon. Nagulat si Lu Sheng. Nanlaki ang mga mata. Tinanong ang katulong. Kilala mo si Dong Qingshui? Bago ang araw na sumugod siya sa Tomb Rift. Hindi. Ngunit ngayon, iba na. Tinakpan ni Liday ang bibig at tumawa ng mahina. Sa kasalukuyan po, baka wala nang masyadong tao sa buong Eastern Military Region na hindi nakakakilala kay Miss Dong.
Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa walang kapantay na general ng Eastern Sector na dahil sa isang kagandahan ay mag-isang sumugod sa kuweba ng exotic beast? Ang mga larawan ay isang bagay, sinong nagbabasa ng balita ang hindi may imagine kung gaano kaangas ang eksenang iyon. Libu-libong exotic beast, hindi siya napigilan. Ngayon, si Miss Dong na po ang hinahangaan ng mga babaeng opisyal. Ngumiti si Lu Sheng. Mukhang okay lang naman iyon. Si Dong Qingshui ay madalas mahiyain kaya hindi niya sinasabi. Ngunit makakabuti iyon sa relasyon nilang dalawa. Hindi niya alintana na pag-usapan sila ng mga tao ng kaunti. Biglang tumingala siya kay Li Dai. Biglang nagtanong si Lu Sheng. Oo nga pala. Nitong mga nakaraang araw, parang madalas kang hinahanap ng dating kasamahan sa militar ng mga magulang mo. Anong meron? Kumislap ng pagkagulat ang mga mata nito. Na para bang hindi inaasahan na sa kabila ng dami ng iniisip ni Lu Sheng. Alam pa rin niya. Agad na wala ang ngiti sa mukha ni Li Dai. Hindi siya makatingin ng diretso sa mukha nito tulad kanina. Mahina siyang sumagot. Opo, gusto po niya akong ligawan, gusto niya akong pakasalan. Nagtanong lang naman si Lu Sheng para may masabi. Ngunit ang ugali ni Li Dai ay ibang-iba. Mabilis niyang napansin ang isang kadilimang bumabalot sa kanya. Sinong nanliligaw at gustong magpakasal ang magiging dahilan para maging ganito siya kaina? Tiyak na isang bagay, nagsisinungaling siya. Ngunit hindi ito sinabi ni Lu Sheng. Sigurado lang siya, iyon lang. Pagkayuko niya para atali muli ang sintas ng sapatos. Nagkunwari si Lu Sheng na naniniwala siya sa sinabi ni Li Dai. Casual siyang nagtanong. Ilang taon na ba siya ngayon? Itinaas ng katulong ang bagong-bagong coat. Naghihintay sa amo. Mahinang sumagot. Medyo bata pa rin po, mga nasa 70s pa lang. Bumalik na sa dati ang ugali niya. Marahil napagtanto na hindi tama ang kanyang emosyon kanina nang pag-usapan ang nanliligaw sa kanya. Itinaas ni Lu Sheng ang isang pendant. Muli siyang nagtanong. Kung gayon, ano ang iniisip mo? Hindi siya tumingin pataas. Sumagot lang. Maraming beses ko na po siyang tinanggihan. Hindi po mag-aasawa si Li Dai. Palagi po akong mananatili sa tabi niyo para pagsilbihan kayo. Lord, siguro hindi niya alam, hindi niya kailanman kailangan ng ganitong uri ng sakripisyo. Hinawakan niya ang coat at isinuot ito mismo. Diretso niyang tinanggihan. Hindi kailangan. Kung sa tingin mo ay bagay kayo, ituloy mo lang ang iyong kaligayahan. Hindi ako sigurado kung mananatili ako rito magpakailanman. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, inaayos ang coat, sinabihan ni Lu Sheng siyang umalis na. Aalis na ako. Mula simula hanggang dulo, napakaayos pa rin ang kilos ni Li Dai. Marahan siyang yumuko para magbigay galang. Naiintindihan ko po, Lord. Kung hindi dahil sa kakaibang aura na lumabas kanina, hindi siguro mapapansin ni Lu Sheng na may problema ang kanyang punong katulong. Sumulyap siya sa babaeng magalang na nakatayo sa likuran niya. Nagpasya siyang isantabi na lang muna iyon. Hindi na magtatanong pa. Bawat tao ay may kanya-kanyang sikreto. Basta't hindi ito nakakaapekto sa kanya. Okay lang. Pagkatapos magbihis, dumating si Lu Sheng ng eksakto sa oras ng usapan. Maya-maya, lumitaw siya sa harap ng isang malaki at magarang hilera ng mga gusali na may nakasulat na Blue Dove Restaurant. Nagustuhan niya ang nakita. Naalala niya, dati, dito rin siya nakipag-appointment tapos pinaghintay niya ang babae dahil sa dahilan na nakalimutan niya ang oras dahil sa pag-eensayo. Hindi naiiba sa mga playboy. Naisip niya, napakabait siguro ni Qingshui kaya pumayag pa siyang makipag-date ulit sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang makisig na anyo sa salamin ng gusali. Puno ng kumpiyansa si Lu Sheng. Sa pagkakataong ito na ang opisyal na date namin. Mamaya, kailangan kong magpakitang gilas. Narinig niya ang marahang hihip ng hangin at mga yapak mula sa likuran. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niyang papalapit na si Dong Qingshui. Mas maaga siyang dumating kaysa sa usapan. Hindi pa rin nagmadaling lumingon si Lu Sheng. Hinintay niya hanggang sa makalapit ito ng husto at mahinang tumawag. Lu Sheng. Noon lang siya nagkunwaring napansin ito. Lumingon na may kasamang inaabang ang ngiti. Nasa harap niya ang isang napakagandang babae. Ibang-iba sa kanyang uniforme pang militar at matigas na kilos noon. Nakasuot si Dong Qingshui ng isang magaang na bestida. Kita ang balikat at leeg. Pati na ang kanyang mapupungay na dibdib. Kasama pa ang kanyang platinum na buhok, ang buong katawan niya ay nagpapakita ng karangyan at kagandahan.
ngunit may bahagyang hiya sa kanyang mukha. Talagang kamukha ng unang pag-ibig. Sobrang tuwa ni Lu Sheng kaya isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Nang habarin ni Dong Qingshui ang uniforme at isuot ang damit pambabae, isang salita, sobra. Hindi mailalarawan. Super sobra. Sa diksyonaryo ni Lu Sheng. Isa pang salita ang ay dadagdag para ilarawan ang napakainit na ito. Mahinang tumawa si Dong Qingshui. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Itinigil ang ulo. Nagulat ka ba? Agad siyang ngumiti nang nakapikit ang mga mata. Hindi na kailangang itago ang nararamdaman. Direktang sinabi niya. Hindi nagulat, kundi, pakiramdam ko'y napakaganda. Ang ganitong matatamis na salita ay hindi madaling marinig mula kay Lu Sheng. At pinuri pa siya ng direkta. Nagmaktol si Dong Qingshui. Natakot siyang baka siya lang ang nahihiya rito. Marahan siyang umirap. Kakain na tayo. Ngayong araw, kung anong gusto ng magandang babae. Ibibigay lahat ni Lu Sheng. Marahan siyang tumango. Nakapikit pa rin ang mga mata sa tuwa. Sumang-ayon agad. Ngunit, ang tingin niya ay napunta sa kamay na nakaunat sa harap niya. Nakangiti siya. Ngunit hindi siya tumingin pababa. Hindi siya kumumpas o nagtanong na nagpagulat kay Qingshui. Bigla niyang naalala ang bigla niyang pagtatanong noon na, sumama ka sa akin pauwi. Ganito kadiretso. Siyempre, ang pakikipag-date ay dapat may hawak kamay. Hindi na kailangang magtanong pa. Tama nga naman. Ngunit, masyadong naiintindihan ni Dong Qingshui ang pag-iisip ni Lu Sheng. Marahan siyang ngumiti. Ito ay isang tiyak na kumpirmasyon mula sa kanya. Ano pa ang aartehin niya? Kaya, mula sa isang genre ng transmigration fantasy na puro labanan, ang paghawak ng kamay na ito ay nagdagdag ng kulay rosas, romansa, sa buong kwento. Tiningnan ng bida na lalaki at babae na magkahawak kamay. Masayang naglalakad sa daan, akala mo nagbabasa ka ng romance novel. Magkahawak kamay silang naglakad sa pasukan ng Blue Dove Restaurant. Laging may ngiti sa kanilang mga labi. Napakagaan ng pakiramdam sa paligid. Napansin ni Lu Sheng na may manipis na layer ng pawis sa kamay ng kanyang kasintahan. Sumulyap siya pababa sa kanilang magkahawak na kamay. Napansin niyang si Dong Qingshui. Kahit mukhang kalmado sa labas, ay medyo kinakabahan at naiilang pala. Muli siyang tumingin sa mukha nitong bahagyang nakangiti. Ang mga mata ay mapanukso at nagpapakita ng pagtingin, bigla niyang naramdaman na medyo cute ito. 3 salita lang ang ginamit ni Lu Sheng. Ngunit kung isasalin, kasama na rito ang lahat ng papuri para sa isang babae sa mundo. Isang malabong pagkiling ng ulo, na parang tagsibol na dumating sa mukha ni Dong Qingshui. Ang salitang, cute, ni Lu Sheng ay sumaklaw na sa lahat ng magagandang salita sa mundo. Maya-maya, sa loob ng restaurant, magkaharap silang nakaupo sa magkabilang dulo ng isang bilog na mesang may puting mantel. Unang date, syempre dapat maayos at kumpleto. Ang pagkain ay inihain ng sunod-sunod. Hindi nagtagal, puno na ang mesa, mula sa mga mamahaling pagkain sa bundok at dagat hanggang sa karne mula sa gubat. Lahat ay naroon. Lahat ng putahe ay nakalagay sa mga mamahaling plato. Lumilikha ng napakagandang tanawin. Isang bote ng Chateau Lafite. Ilang bote ng alak. Kasama pa ang malaking cake doon, nagpapakita kung gaano kaingat si Lu Sheng sa pagbok ng mesa. Marahan niyang iginalaw ang kamay. Tina-target ang pinakamalaking piraso ng inihaw na karne na kasing laki ng isang bilaw na pinakamalapit sa kanya, nang bigla siyang natigilan. Buong araw siyang nag-eensayo para sa kanyang martial arts goals. Sa tuwing nakakakita siya ng pagkain, pakiramdam niya ay gusto niyang kainin ito ng buhay. Walang pakialam sa tingin ng iba. Ngunit ngayon, huminto ang kanyang braso sa tamang oras para makipagtulungan sa amo nito sa pag-arte. Ubo-ubo. Konting pagpipigil. Unang date. Hindi pwedeng masira ang imahe. Kaya, tulad ng mga ordinaryong tao, matiyag ang naglaro si Lu Sheng ng hiwa-hiwa gamit ang kutsilyo at tinidor. Nakangiti siya. Mukhang napaka-gentleman. Naisip lang niya. Kung hihiwin ko ang sapat na karne para sa kinakain ko araw-araw, aabutin kaya ako ng Pasko. Ngunit ang binata ngayon ay ninanamnam ang mahalagang sandali. Bigla, ang gutom niya ay medyo nawala. Habang pinapanatili ang imahe, palihim na sumulyap si Lu Sheng sa magandang babae sa tapat, na marahang nagsusubo ng isang pirasong karne na umuusok pa. Mukhang napaka-elegante at maharlika. Hanggang sa, pagdapo sa mukha ni Dong Qingshui, bigla itong kumunat. Inilabas niya ang dila at hamihip.
Ang init, inay. Mukhang hindi lang si Lu Sheng ang nagsisikap na panatilihin ang composure niya. Naramdaman niyang cute ulit ito. Kasama si Dong Qingshui. Medyo marami na rin silang nakain. Biglang nagtanong siya. Pagkatapos kumain, manood tayo ng sine. Tulad noong nasa ospital sila. Buong tapang siyang sumang-ayon. Ang kagandahan niya ay kitang-kita. Madaling makapukaw ng damdamin. Sinusunod ni Lu Sheng ang pagkakasunod-sunod ng date na tinanong niya sa crush niya dati. Ang date ngayon ay mas mahaba pa. Kumpara dati na pinaghintay niya ang tao, walang pakialam dahil asawa naman niya ito. Sa pagkakataong ito, napaka-maalalahanin niya. Ang lugar na panunuoran nila ng sine ay isa ring marangyang lugar. Kakaunti ang tao. Gusto niyang magkaroon ng privacy kasama si Qingshui. Habang nasa labas sila buong araw para mag-date. Sa manor, sa villa, sa lawa, at sa pavilion sa ilalim ng araw. Napakatahimik. Bigla, may narinig na mahinang bulungan mula sa dalawang babaeng hardinero. Medyo kakaiba ang itsura ng dalawang ito, kasama kaya sa sahod nila ang bayad sa itsura. Ang maganda lang, magaling magtsismisan ang dalawang ito. Lumapit ang payat sa mataba. Ulong. Totoo ba, nagde-date sina Lord Lu? Ang hirap talagang makita. Sinabi mo pa, dati, ang babaeng iyon, napakalamig, gusto nang mamatay. Si Dong Qingshui ay medyo kilala rin sa military region. Ang malaman ng mga katulong ang itsura niya ay hindi naman kakaiba. Kaya, nagtipon sila at nagtsismisan. Tuwang-tuwa, hindi nila namalayan na may mga yapak na papalapit sa likuran nila. Isang sigaw ang nagpatigil sa dalawang babae. Sa susunod na marinig ko pa kayong pinag-uusapan ang tungkol kay Lord sa likuran niya, dumiretso na kayo sa kulungan ng militar para mag-report. Kumunat ang noo ni Liday nang may istriktong pagsaway ng mahaba. Mukhang marami na siyang nadisiplinang katulong dati. Isang, umalis kayo, mula sa kanya ang nagpatakbo sa dalawa agad. Tahimik na umalis. Hindi nang ahas magsalita. Hindi na rin pinansin ni Liday ang dalawang tsismosang iyon. Ngunit ang mga mata niya ay nakatingin sa gilid na pinto ng villa. Nang wala ng tao sa lugar na ito, marahan siyang lumakad patungo roon. Sa ilalim ng mga tisang nakaayos sa sinaunang estilo. Tumayo siya, sa gilid. Naamoy niya ang usok ng sigarilyo na pumapasok sa loob. Siya nga, paglapit, nakita niya ang isang anino na malapit sa pinto sa gilid ng pader. Nanahimik siya sandali bago nagsalita. Bakit ka dumating ulit? Anong kailangan mo? Agad ibinagsak ng lalaki ang upos ng sigarilyo. Inapakan ito agad habang nagtatanong pabalik kay Liday. Kailan mo balak kumilos? Mukhang naiinip na ang lalaki. Tiningnan ang upos na nahulog. Pagkatapos ay dinurog ito ng paagad. Na parang nagmamadali na. Nag-alinlangan siya. Malapit nang hindi makapaghintay ang taong iyon. Nasa Eastern Military Region tayo ngayon. Si Lu Sheng ang pinakamaliwanag at pinakatalentadong General Star sa Warzone ngayon. Paano ako kikilos? Pagkatapos kong kumilos, makakalabas pa ba ako ng buhay sa Eastern Headquarters? Kumunat ang noo niya, tumingin sa labas, at nagtanong pabalik, hindi kaya, pagkatapos gawin, mamamatay na lang. Suicide mission ba ito o ano? Hindi nasiyahan ang lalaki sa labas sa sagot na ito. Itinigil niya ang katawan, sumulyap paloob, at mahinang sumitsit. Kung gayon, ano ang plano mo? Ang lakas ng batang iyon ay mabilis na umuunlad. Ngayon, wala pa siyang 20. Paglipas ng ilang taon pa, baka kahit ang lason mula sa level 9 exotic beast gene ay hindi na siya mapapatay. Sumigaw siya ng malakas sa mukha ni Liday, na parang alam niyang protektado siya ng punong katulong. Walang mangangahas na questionin siya kung sakaling mas malakas ang boses niya kaysa karaniwan. Hindi nag-alala si Liday tungkol doon. Ang inaalala lang niya ay kung paano pakakalmahin ang lalaking ito. Tumalikod siya sa pader at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ilang araw na lang, magaganap na ang pagtitipon ng Eastern Military Region. Sa panahong iyon, tiyak nakakatawanin niya ang Eastern Sector para pumunta sa Central at sumali sa malawakang pagsasanay. Gagawin ko ito habang nasa daan." Mas madaling umalis noon, nang marinig ang katiyakan sa boses ni Liday. Gaman din ang loob ng lalaki. Mabuti kung may plano ka. Hayaan mo na. Pagkatapos mong gawin ito, kung mawala man ang iyong martial will, syempre. Ilalagay ka ng taong iyon sa Limitless Dojo, Wuguan orihinal na pangalan. Hindi extreme path.
Katayuan na katumbas ng disipulo ng Martial Saint. Walang pagtutol mula sa kabilang panig. Sumandal si Liday sa pader. Nanahimik bilang pagsang-ayon. Ang lalaki naman ay hindi na rin sumimangot. Kumuha siya ng isang kahon ng posporo. Kiniskis ito ng malakas para magsindi. Pagkatapos ay inilapit sa bibig para sindihan ang bagong sigarilyo. Ang usok mula roon ay umakyat na parang isang mahabang guhit, na nagpapakita ng kanyang mapanlinlang na mukha. Kung ayaw mo, maaari ka ring tumanggap ng perang hindi mo mauubos sa buong buhay mo. Siyempre, pati yung sinabi ko dati, pwede rin. Iwinasiwas ni Liday ang kamay. Nagpapakita ng pagkasuklam sa amoy ng sigarilyo. Sige na, sa mga susunod na araw. Huwag mo na akong hahanapin pa. Baka mahuli tayo niya. Masisira ang plano. Umalis ka na. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umalis. Na parang ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Nainis ang lalaki ngunit hindi nagsalita. Hinintay niyang makaalis si Liday bago dumura ng malakas. Pinilipat ang sigarilyo sa kamay. At nagmura. Walang hiya. Pati ang nagkaloob ng biyaya ay kayang pagtaksilan. Akala mo ba talaga makakamamatay ka ng mapayapa? Dahan-dahan siyang pumasok sa isang madilim na lilang bilog. Na mukhang isang madilim na portal na bumubukas. Unti-unti siyang naglaho sa loob nito. Maririnig pa rin ang kanyang mapanghamak na, HMPH. Hay nako, hayaan nyo namang makipag-date ng maayos ang kuya ko. Ang hirap naman.